Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag ni Attorney Vic Rodriguez sa Pandesal Forum sa Quezon City kahapon, na kung saan nagbabala siya, nanawagan siya sa publiko na maging vigilant, lalo na ngayong midterm election. Kasi yung plano ng administrasyon na charter change, itutuloy nila. Okay. So, dito sa headlines ng Philippine Star, Chacha not dead, former Executive Secretary warns. Buhay na buhay pa ang charter change. Yan ang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez. Kaya, Chacha is not yet dead, sabi niya. So, let's remain vigilant to defend the 1987 Constitution na babaguhin nila. Okay? So, ito yung kanyang statement. It will all depend heavily on the turnout or the outcome of the midterm election. As we all know, we have no debate that they have full control of the House of Representatives. They are just encountering not stiff but somehow a credible opposition or pushback from the members of the Senate, from our senators. But if they will be able to successfully fill the Senate with their own allies and people, I think there is a danger that they will ram all these maneuvers to tinker with our Constitution. So, meron pang danger na hinaharap kung political situation sa ating bansa. Depende sa resulta ng midterm election. So, start of this year, grabe yung effort ng administrasyon. Pirma ayuda para baguhin ang Constitution. Mabuti na lang at maraming umalma. Different sectors. So, CBCP, ang Katoliko, umalma. Iglesia ni Cristo, umalma. Mga religious sector, umalma. Maisog, umalma. Lalo ng mga senador. Kasi, pag hindi lumaban ang mga senador, wala na. Magkakaroon na sana tayo ng plebisito next year, isasabay sa midterm election. Yun. Nagpahayag ang Pangulo na it's good, sabi niya, na magkakaroon na lang ng plebisito next year para tanungin ang taong bayan kung payag sila na i-amend ang konstitusyon. So, salamat sa mga senador na tumindig. Dahil dyan, na sibak sa pwesto si Senator Miguel Zubiri dahil hindi siya sumusunod sa mga powers that be. Kaya napalitan ng bagong Senate President, wala pa rin. Nagkamali sila dahil ang bagong Senate President, Escudero, anti-Chacha pa rin. Bilib din ako dito kay Senator Escudero. No? Mataas ang kanyang survey ratings. Trust and approval rating. So, kaya tahimik sila ngayon. Kaya lang, I agree with Attorney Vic na after election next year, yan, tutuloy nila. Okay, so, ipinaalala ni Senator Vic yung survey ng, I think, Pulse Asia ba yun? Na 88% of Filipinos survey, ayaw nila na ma-amend ang konstitusyon. Kasi sinasabi nitong proponents ng charter change na ang problema daw ang 1987 Constitution. Ilang taon na yan? 1987. 37 years na yan. At least, gumagana. Ang problema, yung
yung governance ang problema, graft and corruption. Kaya nga si Senator Villar, Cynthia Villar, anti-chatcha yan. Sabi niya, hindi naman kailangan iamin ng konstitusyon. Businesswoman yan para ma-attract natin ang mga foreign investors. Kailangan lang bawasan ang graft and corruption. At saka tanggalin yung red tape. Very practical yung sinabi ni Senator Villar. Kaya wala, hindi talaga magsilbi ano. Okay, dagdag ni Atty. Vic. Sabi niya, for me, it is important that we put in good people in all available elected positions that will be at stake this midterm election, because if not, I fear that if there will be not enough principled, credible personality to be put in place in Senate and House of Representatives, we are in danger of seeing a transformation or transitioning of the form of government from presidential to parliamentary, and that is for the immediate term. Kailangan natin ng principled people sa Senado, sinasabi yan. So ang tanong, tatakbo ba si Atty. Vic para senador? Ano sa tingin niyo? Kasi itong sinasabi niya, kailangan ng maprinsipyo. To me, isang maprinsipyong tao si Atty. Vic. So, sana tatakbo siya. Sino pa? Mayor Magalong. Isa na, yung klarong may prinsipyo na tatakbo, si Congressman Marcoleta. Yan na. Kasi kung ang mananalo pa rin, Senator Lapid, Secretary Abalos, nako, ano pa? Yung, alam niyo na, yung old recycled figures ang bansag sa kanila. Recycled figures, members of political dynasties. Yun ang bansag ng Makabayan Black sa administration slate. Si ex-Senator Drilon naman, sabi niya, mga chapsuy yan, mga confused mixture. 4 na partido, nagsama-sama lang para lalaki yung chances na manalo. Kailang walang pinagkakaisang platform of government. Pagkatapos ng eleksyon, hiwa-hiwalay na naman yan. So, kagaya ng unity, nagsama ang Marcos and Duterte para manalo. Nanalo nga sila. Ngayon, naghiwalay kasi wala namang ideology, walang platform, pinag-usapan na platform of government. Yun ang masama sa ating bansa pagdating sa election. Okay, going back sa so kailangan natin ng ilang senador. 7 na senador na kukontra sa Chatcha next Congress. Okay, so kakandidato pa si Tatay Digong. Yan ang isa pang tanong Klaro na, kakandidato si Senator Bato at Senator Go. Sana manalo sila. Nasa top 12 man naman sila. So, dalawa na, no? Nandyan si Senator Robin Padilla. Sana tatakbo si PRRD. Siguradong manalo, 4 na. Okay, kung mananalo si Senator Amy, 5 na. So, dalawa na lang ang kailangan para merong 7 senador na kokontra sa charter change. So, sino pa? Nandyan pa si Senate President, dating Senate President Miguel Zubiri. Okay? So, 6 na. Senator Joel Villanueva, kontra Chatcha rin yan. May 7 na. So, importante, manalo si Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa, tatakbo si Tatay Digong, at mananalo si Senator Amy para ma-ensure tayo na may 7 na kokontra sa Chatcha after yung next na Kasi kung siyempre 11 ang mananalo sa kanila, nako, delikado na.
Kasi ang nakikita ko, ano yan, ang pinakamahina sa administration slate, si Secretary Abalos. Ayan, Abalos, Lapid, yan yung mga alanganin. Sino pa ba? Ang malakas, Tulfo. So, salamat, Atty. Vic Rodriguez, sa iyong warning, pagmamahal sa taong bayan. Sana tatakbo ka rin dahil isa ka sa maprinsipyong tao na uupo sa Senado.